Sa susunod na eksena, nakita natin si Yang Chun na kumakain ng noodles kasama si Ciela at Bia. Sa isang nakakatakot na mukha, tinanong ni Bia ang ating binata kung saan siya gabi. Nabulunan si Yang Chun sa kanyang pagkain nang marinig ito. Habang nabulunan siya, tinanong ni Bia kung saan siya natulog gabi. Uminom si Yang Chun ng tubig para itulak ang kanyang pagkain. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nahuli siyang nagloko. Naintindihan ng ating binata na talagang magpapakasal siya sa kanya. Sinabi niya kay Bia na nag-eensayo lang siya buong gabi. Sinabi niya na nakatulog siya sa lugar dahil pagod siya. Hindi naniwala si Bia sa kanya. Tinanong niya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Tinanong ni Yang Chun kung may dahilan ba siya para magsinungaling. Naisip ng ating binata kung bakit siya ini-interrogate sa unang lugar. Inilagay ni Bia ang kanyang mga chopsticks sa mesa at sinabi kay Yang Chun na dapat ay ipinagbigay alam niya na hindi siya babalik gabi. Sinabi niya na nag-alala siya dahil hindi siya bumalik. Tumayo siya at hiniling na ipaalam niya sa kanya ng maaga sa hinaharap. Tinanong ni Yang Chun kung saan siya pupunta sa kalagitnaan ng pagkain. Sinabi ng dalaga na mag-eensayo siya. Pinanood ng ating binata siya habang umaalis siya sa silid. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-intense ang mga bagay. Napansin niya na tahimik si Ciela. Tinanong niya kung bakit siya tahimik. Nagsimulang umiyak ang ating dalaga. Ang kanyang bibig ay puno ng pagkain. Nakita ni Yang Chun na gross ito. Tinanong niya kung anong ginagawa niya. Sinabi niya na ang kanyang lolo. Habang nahihirapan siyang magsalita, lumipad ang maliliit na piraso ng pagkain mula sa kanyang bibig at tumama kay Yang Chun. Nainas ang ating binata nang makita ito. Ginamit niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang mukha. Umiyak, sinabi ni Ciela na sinabi ng kanyang lolo na hindi niya maaaring gawin ang isang bagay. Sinabi niya na sobrang nakakatakot siya. Senaryo ni Yang Chun ang kanyang bibig sa galit at hiniling na tumigil siya sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Hiniling niya na lunukan muna niya ang kanyang pagkain. Ginawa ni Ciela ang hiningi niya. Hindi makapaniwala si Yang Chun na kailangan niyang harapin ito habang puno ang kanyang mga kamay. Nababagabag siya sa katotohanan na mayroong demonic energy na gumagalaw sa loob niya. Hindi rin niya nakita si Chol sa loob ng ilang sandali. Naisip ni Yang Chun kung may kinalaman ba ang boses na narinig niya sa pagkawala ng matandang lalaki. Sinabi sa kanya ng boses na ang demonic energy na inabsorb niya ay masarap. Naalala ng ating binata na binanggit ni Chol ang isang bagay tungkol dito. Sinabi ng matandang lalaki na pinipigilan niya ang isang bagay sa loob niya. Naisip ni Yang Chun kung na-devour na ba si Chol ng bagay na iyon. Habang nag-iisip siya, kumatok si Honghua sa pinto at ipinagbigay alam na mayroon siyang bisita. Tinanong ng ating binata kung sino ito. Binuksan lang ni Honghua ang pinto. Ang taong ito ay lumalabas na si Ryonghua. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa kanyang kapatid sa pag-istorbo sa kanya habang kumakain siya. Tinanong ni Yang Chun ang kanyang kapatid kung bakit siya laging pumupunta para makita siya kahit na may malaking bilang ng hagdan sa pagitan nila. Hiniling ni Ryonghua na tumahimik siya. Sinabi niya na gusto lang niya siyang makita. Ibinunyag niya kay Yang Chun na ang internal energy ng kanyang master ay bumabalik na sa normal. Sa isang namumulang mukha, nagpasalamat si Ryonghua sa kanyang kapatid sa pagpapagaling sa kanyang master. Sinabi niya na patuloy siyang nagkakaroon ng utang na loob sa kanya. Kumain si Yang Chun ng isang dumpling at tinanong ang kanyang kapatid kung pumunta ba siya doon para lang sabihin ito. Tinanong niya kung wala ba siyang mas magandang gagawin. Nainas si Ryonghua nang marinig ito. Tinanong niya ang kanyang master kung nakikita niya kung gaano kasama ang kanyang kapatid. Nagulat si Yang Chun nang marinig niya na tinawag niya ang Sword Queen. Hiniling ng Sword Queen kay Ryonghua na tumigil sa pagrereklamo. Nagulat si Ciela nang makita ang magandang babae. Sinabi ng Sword Queen sa kanyang disipulo na ang isang debt of life ay hindi maaaring bayaran lang ng mga salita. Sinabi niya kay Yang Chun na mukhang nagulat siya na makita siya. Sa isang kinakabahan na mukha, sinabi ni Yang Chun na masaya siyang makita na malusog at masigla siya. Sinabi ng Sword Queen na hindi niya inaasahan na babalik sa kanyang orihinal na estado ng ganoon kabilis. Tinanong ni Yang Chun kung tuluyan na siyang gumaling. Tinanong ng Sword Queen kung mukha ba siyang tuluyang gumaling. Sinabi ni Yang Chun na mukha siyang mas maayos kaysa nang makita niya siya sa quarters niya kanina.
Kinuha ng Sword Queen ang isang silya at ibinunyag kay Yang Chun na pumunta siya para makita siya dahil nararamdaman niyang dapat siyang bayaran sa ginawa niya. Nakangiti, hiniling niya sa ating binata na sabihin sa kanya kung may gusto siya. Sinabi niya na handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya dahil siya ang nagligtas dito. Tinanong ni Yang Chun kung paano niya mailalagay sa panganib ang kanyang buhay kung kakabalik lang nito. Sa isang maliwanag na ngiti, sinabi ng Sword Queen kay Yang Chun na sana ay namatay na siya kung hindi dahil sa kanya. Nangako siyang ibibigay ang alinman sa kanyang mga hiling. Tinanong ni Yang Chun ang Sword Queen kung hindi ba siya nag-aalala kung anong maaaring hilingin niya. Hinawakan ng Sword Queen ang kanyang kamay at sinabi na sigurado siya na ang hihilingin niya ay hindi isang masamang bagay na makakasakit sa iba. Tinitigan ni Yang Chun ang kanyang kamay. Sa isang nakakatakot na mukha, naisip ng ating binata kung paano nakuha ng Sword Queen ang konklusyon na ito sa pamamagitan lang ng pagmamasid sa kanya. Naalala niya kung paano niya sinunog ang sektang ito at ang mga disipulo nito sa kanyang nakaraang buhay. Pinanood niya silang nagmamakaawa para sa kanilang buhay at sinunog sila hanggang sa maging abo. Kahit na alam ni Yang Chun na hindi kasalanan ng Mount Hua na hindi nila maprotektahan si Ryongwa, gusto pa rin niyang ilabas ang kanyang galit. Habang nag-iisip siya, sinabi ng Sword Queen na maaari niyang sabihin sa kanya ang kanyang hiling mamaya. Sinabi niya kay Yang Chun na mayroon siyang hihilingin sa kanya. Humingi siya ng paumanhin kay CLA sa pag-abala sa kanyang pagkain at hiniling sa kanya at sa kanyang disipulo na bigyan sila ng oras na mag-isa. Tinanong ni Ryongwo ang kanyang master kung kailangan din ba niyang umalis. Sinabi ng Sword Queen sa kanyang disipulo na gusto niyang makipag-usap ng pribado sa ating binata. Hiniling niya sa dalaga na bigyan sila ng espasyo. Ayaw ni Ryongwo na umalis sa silid. Tinanong ni Yang Chun si CLA kung hindi ba siya aalis. Gusto ng ating dalaga na tapusin ang kanyang pagkain. Sinabi niya kay Yang Chun na gagamitin niya ang kanyang daliri para takpan ang kanyang tainga. Tinanong niya kung maaari siyang magpatuloy sa pagkain. Mabilis na sinipa ni Yang Chun siya palabas ng silid. Huminga ng malalim ang Sword Queen at sinabi na maganda ang atmosphere sa kanyang silid. Sinabi niya sa ating binata na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito. Hindi makapaniwala si Yang Chun na nagiging sentimental siya tungkol sa isang bagay na tulad nito. Sinabi ng Sword Queen na ganito ang naramdaman niya nang kasama niya ang kanyang ina. Sinabi niya na siya at ang kanyang ina ay nagtatawanan at nag-aaway sa pinakamaliit na bagay. Inayos ng Sword Queen ang kanyang sarili at nagpasya na dumiretso na sa punto. Tinanong niya si Yang Chun kung naaalala niya ang huling sandali na kasama niya ang kanyang ina. Sinabi niya na masyadong bata si Ryongwa para maalala ang anuman at tinatago ng kanilang clan ang katotohanan tungkol sa bagay na iyon. Hiniling ng Sword Queen kay Yang Chun na sabihin sa kanya ang anuman na maaalala niya. Bago pa makapagsalita ang ating binata, naalala niya ang nangyari. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa nakaraan. Dinala tayo sa isang lugar na nababalutan ng nyebe. Nakita natin si Yang Chun at ang kanyang ama na tinitingnan ng isang babae mula sa likod. Ang babae sa magandang silk clothes ay nagsabi na handa na siya. Nagngit-ngit ang ngipin ng ating binata sa galit. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit niya ipinapakita ito sa kanya. Tinanong niya kung anong inaasahan niyang makuha sa paggawa nito. Sinabi ng clan head na wala siyang gusto. Hiniling niya sa kanyang anak na manatili lang na buhay. Sinabi ng ina ni Yang Chun na alagaan niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang buhok ay dahan-daang nagsimulang magbago. Sinabi ng kanyang asawa na bubuksan niya ang isang bagay ngayong handa na siya. Agad pagkasabi nito, isang crack ang lumitaw sa hangin. Lumawak ang crack at ibinunyag ang isang malaking portal. Ang buhok ng babae ay naging platinum blonde at naging pula ang lahat sa paligid. Habang dumadaloy ang mga luha mula sa mga mata ng ating binata, tinawag siya ng kanyang ina. Umiyak, sinabi niya sa kanyang anak na humihingi siya ng paumanhin. Nagdulot ito ng sakit kay Yang Chun. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang ina. Iniunat niya ang kanyang kamay at hiniling na huwag siyang umalis. Mahinang ngumiti sa kanya ang kanyang ina. Ang crack ay nagsara at bumalik sa normal ang atmosphere. Wala na ang ina ng ating binata sa kanya. Tinawag ni Yang Chun siya ng paulit-ulit. Pinanood siya ng kanyang ama habang umiiyak siya. Sinabi niya kay Yang Chun na kailangan niyang tiyakin na ito ang huling beses na iiyak siya sa buhay na ito. Sinabi niya na hindi na siya makakakiyak mula ngayon, kahit na gusto niya.
Tinanong ni Yang Chun ang kanyang ama na sabihin sa kanya ang isang bagay. Sa isang nakakatakot na mukha, tinanong ng ating binata ang kanyang ama kung saan niya ipinadala ang kanyang ina. Lumingon ang clan head at hiniling sa kanyang anak na sundan siya. Sinabi niya na may gusto siyang ipakita sa kanya. Binuksan ng pinuno ng angkan ang isang pinto at hiniling sa kanyang anak na tingnan ng mabuti. Ibinunyag niya sa kanya na ito ang dahilan para sa pag-iral ng angkanggu. Ang dahilan na ito ay napakagulat na si Yang Chun ay nakatitig lang. Hindi siya makapagsalita. Sinabi ng kanyang ama na ito ang kanyang pamana at pasanin at kung ano ang ipapasa niya sa kanya. Pagkaalala sa oras na ito, sinabi ni Yang Chun sa Sword Queen na hindi niya masagot ang kanyang tanong. Tinanong siya ng Sword Queen kung ang kanyang ina ba ay nasa isang lugar sa mundo. Sinabi ng ating binata na hindi rin niya masagot ang tanong na ito. Ipinaliwanag niya sa kanya na lagi siyang magbibigay ng parehong sagot anuman ang itanong niya sa kanya. Tumayo ang Sword Queen at sinabi na naiintindihan niya. Sinabi niya na hindi na siya magtatanong ng iba pa. Humingi siya ng paumanhin kay Yang Chun at hinagod siya sa kanyang ulo. Sinabi niya na alam niya na nasa mahirap na posisyon din siya. Ibinunyag niya sa kanya na narinig niya na isang magandang dalaga ang tumutulong kay Ryongwa sa pag-eensayo. Tinanong niya kung si Seal ba ang dalagang iyon. Tumawa ang ating binata nang marinig ang babae na tinawag na maganda si Seal. Tinanong siya ng Sword Queen kung sino ito kung hindi si Seal. Nakita ni Yang Chun na kakaiba na binanggit ito ng kanyang kapatid. Hindi siya nagsasabi ng mga bagay na ganyan. Alam niya na ang taong tinutukoy ng kanyang kapatid ay si Bia. Nagpa siya ang Sword Queen na baguhin ang paksa. Tinanong niya ang ating binata kung babalik na siya sa kanyang angkan sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Yang Chun na malapit na. Tinanong siya ng Sword Queen kung kailan siya aalis. Ibinunyag ng ating binata na sinabi ni Ryongwa na ayaw niyang umuwi. Ngumiti ang Sword Queen nang marinig ito. Tinawag niya ang kanyang disipulo. Mabilis na tumugon si Ryongwa sa kanyang master. Lumabas ang Sword Queen ng silid at tinanong ang kanyang disipulo kung ayaw niyang umuwi. Sinabi ng dalaga sa kanyang master na nag-aalala lang siya sa kanya. Sinabi ng Sword Queen na kailangan pa rin niyang bisitahin ang kanyang bahay. Hindi alam ni Ryongwa kung anong sasabihin. Sinabi ng Sword Queen na mayroon siyang solusyon para sa kanya dahil kinakabahan siya. Nakangiti, sinabi ng Sword Queen sa kanyang disipulo na sasamahan niya siya sa angkan. Sobrang saya ni Ryongwa na marinig ito. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang naririnig. Tinanong ni Ryongwa ang kanyang master kung sasama ba talaga siya sa kanya. Sinabi ng Sword Queen na mayroon siyang ilang business sa angkanggu. Sinabi niya na hindi pa niya narinig ang hiling ni Yang Chun. Tinanong ni Yang Chun ang Sword Queen kung hindi ba tungkulin niyang protektahan ang sekta. Nakita ng Sword Queen na nakakatawa ang tanong na ito. Sinabi niya sa ating binata na siya ang pinuprotektahan ng sekta. Sinabi ni Yang Chun na sinabi ng kanyang kapatid na ayaw niyang umuwi. Sa isang nakakabaliw na tingin sa kanyang mga mata, sinabi ni Ryongwa sa kanyang master na susundin niya siya kahit saan. Tinanong ng ating binata kung bakit madali niyang binago ang kanyang isip. Hiniling ni Ryongwa na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Pinaalalahanan niya na gusto niya siyang umuwi. Sinabi niya na ito ay mabuti para sa kanya. Habang nag-uusap sila, tinawag ni Seal si Bia na kakabalik lang mula sa pag-eensayo. Agad na nakita siya ng Sword Queen. Alam niya na si Bia ang tinutukoy ng kanyang disipulo. Tinanong niya ang dalaga kung siya ba ang nagligtas kay Ryongwa. Hinawakan ng Sword Queen ang kanyang kamay at sinabi na nagpapasalamat siya talaga. Sinabi niya na marami sa kanya ang sinabi ni Ryongwa. Sinabi niya kay Bia na sinabi ni Ryongwa na isang magandang dalaga ang tumulong sa kanya. Nagsimulang mamula si Bia nang marinig ito. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sinabi ng Sword Queen sa dalaga na siya ay kasing ganda ng narinig niya. Nagtaka si Yang Chun kung bakit nahihiya si Bia. Naisip niya kung dahil ba ito sa pinupuri siya. Agad pagkaisip nito, sinabi ng Sword Queen kay Bia na narinig niya na siya ay fiancé ni Yang Chun. Nagulat ang ating binata na binanggit niya ito. Sinabi ng Sword Queen kay Bia na siya at si Yang Chun ay may mabubuting puso. Tiniyak niya na magkakasundo silang dalawa. Ngumiti si Bia nang marinig ito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Seal ang isang bagay. Nang tumingin siya, nakita niya ang kanyang mas matandang sarili. Tinukoy niya siya bilang ate.
Iminungkahi ng mas matandang CLA na mag-practice sila. Sinabi niya na kailangan nilang tapusin ang sinimulan nila kanina. Ngumiti si CLA nang marinig ito. Tumayo siya at tumakbo ng nakangiti. Tinanong ni Yang Chun kung saan siya pupunta ngunit hindi siya tumugon sa kanya. Tinawag ni Ryongwoo ang kanyang master. Ipinagbigay alam niya na magaganap sa lalong madaling panahon ang Mount Hua Festival. Hiniling niya sa kanyang master na umalis kasama sila matapos ang festival. Tinanong ng Sword Queen si Yang Chun kung ayos ba ito sa kanya. Masaya si Ryongwoo na nakita na nagustuhan ng kanyang master ang kanyang ideya. Sinabi ni Yang Chun sa Sword Queen na wala siyang magagawa kung gusto ng kanyang kapatid na bumalik sa angkan. Sinabi niya na aalis siya kasama siya. Nagpalakpak ang Sword Queen at sinabi na maaari nilang i-schedule ang oras na aalis sila. Agad pagkasabi nito, napansin niya ang isang bagay tungkol sa kanyang disipulo. Lumapit siya para tingnan ang isang bagay. Tinanong ni Ryongwoo ang kanyang master kung may mali. Sinabi ng Sword Queen sa kanyang disipulo na ngayon lang niya na-realize ang isang bagay matapos makita siya sa araw. Sinabi niya sa dalaga na tumaba siya ng kaunti. Nahiya si Ryongwoo nang marinig ito. Tumawa ng malakas si Yang Chun nang marinig niya ang sinabi niya. Sinabi ng Sword Queen sa kanyang disipulo na siguro ay masyado siyang naging abala sa pag-aalaga sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa dalaga. Sinabi niya na magiging mabuti para sa kanya na mag-spar kay Yang Chun. Nagulat ang ating binata na marinig ito. Tinanong niya kung bakit siya mag-spar sa kanya. Ipinaliwanag ng Sword Queen na plano niyang turuan ulit si Ryongwoo simula bukas. Sinabi niya na gusto niya ang dalaga na mag-warm up bago ang oras na iyon. Sinabi ni Ryongwoo sa kanyang master na kaya niyang mag-warm up ng mag-isa. Sinabi niya na nagpapatuloy siya sa kanyang pag-eensayo. Sinundot ng Sword Queen ang kanyang ilong at hiniling na tumigil siya sa pagsagot. Hiniling niya sa kanyang disipulo na gawin lang ito. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yang Chun at ang kanyang kapatid sa ibang lugar. Itinaas ni Ryongwoo ang kanyang espada at nag-stance. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung maaari na siyang magsimula. Naramdaman ng ating binata na ito ay isang bobong tanong. Pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na ito ay isang duelo. Pinayuhan niya na gawin ang kanyang makakaya. Nag-charge si Ryongwoo sa kanyang kapatid nang marinig ito. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa nakaraan. Nakita natin ang nyebe na nahuhulog sa angkanggu. Nakita natin ang mas batang si Yang Chun at Ryongwoo na kumakain ng magkasama. Tinanong ng maliit na dalaga ang kanyang kapatid kung hindi niya ba sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Walang sinabi si Yang Chun. Tinanong ni Ryongwoo ang kanyang kapatid kung magpapatuloy ba siya sa pag-arte na walang alam. Tinanong ng ating binata kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ng maliit na dalaga na ang kanilang ina ay hindi pa bumabalik sa loob ng ilang araw. Sinabi niya na mukhang walang pakialam sila ng kanilang ama tungkol dito. Sinabi ni Ryongwoo sa kanyang kapatid na masyado itong kakaiba. Hiniling ni Yang Chun na tumahimik siya at kumain. Hindi masaya si Ryongwoo na marinig ito. Tinawag niya ang kanyang kapatid ulit. Habang itinaas ang kanyang boses, tinanong ni Ryongwoo ang kanyang kapatid kung bakit siya nag-aarte ng ganito. Sinabi niya na nawala ang kanilang ina. Tinanong ng ating binata kung itinaas ba niya ang kanyang boses sa kanya. Sinabi ng dalaga na oo. Umiyak, tinanong ni Ryongwoo ang kanyang kapatid kung paano siya makakakain ng kalmado kung hindi nila alam kung saan nagpunta ang kanilang ina o kung kailan siya babalik. Tinanong niya si Yang Chun kung hindi ba siya nag-aalala. Gusto ni Yang Chun na magsabi ng isang bagay na nakakaaliw sa kanyang kapatid ngunit hindi niya magawa. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin at tinulak ang mesa palayo. Hiniling niya sa kanyang kapatid na tumahimik. Hiniling niya na tumigil siya sa pag-iyak sa mesa. Sinabi niya na hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanilang ina. Tinanong niya kung bakit siya patuloy na nagtatanong sa kanya ng parehong tanong. Tinanong niya kung sinusubukan ba niyang galitin siya. Hindi makapaniwala si Ryongwoo sa kanyang naririnig. Sa isang nakakatakot na mukha, sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na patay na ang kanilang ina. Tinanong niya kung mas maganda na ba ang pakiramdam niya. Tinanong niya kung gusto niya ba ang sagot. Tinanong ni Ryongwoo ang kanyang kapatid kung ang kanilang ama ba ang pumatay sa kanya. Sinabi ng ating binata na wala siyang ideya. Hiniling niya na alamin niya ng mag-isa. Sinabi niya na maaari pa siyang magtanong sa kanilang ama. Hiniling ni Yang Chun sa kanyang kapatid na tumigil sa pagbanggit sa kanilang ina.
Sinabi niya na hindi siya magpapakita ng awa kung itataas niya ang kanyang boses sa kanya ulit. Umiyak ng mas malakas si Ryongwa nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit kinamuhian ng dalaga ang kanyang kapatid. Naniwala siya na kung mananatili siya sa Mount Hua, makakalimutan niya ang kanyang ina, kapatid at ang kanilang damned clan. Naalala ni Ryongwa ang panunood sa kanyang master na gumagamit ng kanyang martial arts. Para sa kanya, pamilya ang Sword Queen, ngunit na-miss pa rin niya ang kanyang orihinal na pamilya. Maingat siyang tumingin sa kanyang kapatid. Sa susunod na eksena, nakita natin si Ryongwa na humihinga ng malalim sa lupa. Gaya ng inaasahan, natalo siya kay Yang Chun. Sinabi ng ating binata na mayroon siyang ilang lakas at mabilis ang kanyang talent. Sinabi niya na mahusay siyang tinuruan ng Sword Queen. Habang humihinga ng malalim, tinanong ni Ryongwa ang kanyang kapatid kung maaari silang bumalik sa kung ano sila dati. Hindi inaasahan ni Yang Chun na maririnig ito. Lumipat siya pasulong at tinanong ang kanyang kapatid kung anong sinasabi niya. Sinabi niya na huli na para doon. Umupo si Ryongwa nang marinig ito. Mahina siyang ngumiti. Nakita niyang nakakatawa na hindi sinabi ng kanyang kapatid na hindi. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa isang talon. Nakita natin si Muyon na nag-eensayo sa ilalim ng talon. Hawak ng lalaki ang kanyang espada at maingat na ginamit ito para putulin ang isang patak ng tubig. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-ugoy ay makinis at mahusay na kontrolado. Inugoy niya ang kanyang espada na parang nakikipaglaban siya sa isang tao. Mukhang frustrated siya tungkol sa isang bagay. Naalala niya kung paano niya nakita ang kanyang master na nakahiga sa lupa na may mga karayom sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Muyon sa kanyang mga mata. Naisip niya kung bakit nakipaglaban ang kanyang master kay Hyeonjuk ng mag-isa. Nakita niya na ang mukha ni Yang Chun ay pale at ang kanyang mga knuckles ay sobrang pasa. Medyo malungkot si Muyon na makita ang kanyang master sa ganitong estado. Alam niya na iniiwasan siya ni Yang Chun mula nang dumating sila doon. Alam din niya ang katotohanan na ang ating binata ay umabot na sa isang yugto kung saan hindi na niya kailangan ang kanyang tulong. Kahit na alam niya ang mga bagay na ito, naramdaman pa rin ni Muyon ang responsibility para sa nangyari. Naniwala siya na sana ay naprotektahan niya ang kanyang master. Sinabi niya sa kanyang sarili na siya ang sword and shield ng Angkanggu. Naniwala siya na ang tanging oras na dapat masaktan ang kanyang master ay kapag siya ay patay na. Habang inuugoy niya ang kanyang espada, sinubukan ni Muyon na alalahanin ang isang bagay. Sinubukan niyang alalahanin kung anong ginagawa niya habang inilalagay ng kanyang master sa panganib ang kanyang sariling buhay para iligtas ang lahat. Itinaas niya ang kanyang espada sa galit at gumawa ng isang malinis na pag-ugoy. Ang kanyang atake ay nagpaangat sa tubig. Ito ay sumabog sa lahat ng dako. Habang humihinga ng malalim, tinawag ni Muyon ang kanyang sarili na isang worthless bastard. Hindi niya maintindihan ang layunin ng pag-eensayo sa kanyang blade kung hindi niya man lang maprotektahan ang sinuman gamit ito. Habang nagagalit siya, narinig niya ang isang tao na nagtatanong kung ito ang tamang lugar. Kinilala ng guard ang boses ng taong ito. Ito ay si CLA. Mabilis siyang itinaas ang kanyang ulo para makita kung nasaan siya. Wala siyang nakita sa itaas. Naisip niya kung nagkamali ba siya sa pandinig. Sigurado siya na hindi kailanman pupunta si CLA sa isang lugar na tulad nito. Bago siya makapagpatuloy sa kanyang pag-eensayo, narinig niya ang boses ng ating dalaga ulit. Sinabi niya sa isang tao na magpapatuloy siya sa pag-akyat. Sinabi niya sa taong iyon na basa ang kanyang mga paa. Tinanong niya ang tao kung kailan niya maaaring buksan ang kanyang mga mata. Ang taong lumalabas na ang kanyang mas matandang sarili ay hiniling na maghintay siya ng kaunti pa. Pinayuhan niya si CLA na mag-concentrate hanggang matuto ang kanyang katawan sa step method. Sinabi ng ating dalaga na natatakot siya na mahuhulog siya dahil masyado siyang nanginginig. Ayaw niyang mabasa. Tiniyak ng kanyang mas matandang sarili na mahusay ang kanyang ginagawa. Hiniling niya na gamitin niya ang third form. Itinaas ni CLA ang kanyang espada at kinopya ang step ng kanyang mas matandang sarili. Sobrang saya ng ating dalaga na makita ang kanyang ginawa. Tinanong niya ang kanyang mas matandang sarili kung nagawa niya. Sinabi ng babae na oo. Hiniling niya na gamitin niya ang fourth form. Ngumiti si CLA ng mayabang habang ginagamit niya ang fourth form. Hindi makapaniwala si Muyon sa kanyang mga mata.
Naisip niya kung nananaginip ba siya. Naisip niya kung sino ang kausap niya. Naramdaman niya na masyadong mapanganib para sa ating dalaga na tumayo ng malapit sa talon. Habang nanonood siya, hiniling ng kanyang mas matandang sarili na magsimula ulit siya mula sa first form. Agad pagkahiling na magsimula ang ating dalaga, nagsimula. Siyang ay ugoy ang kanyang kahoy na espada ng madali. Hindi makapaniwala si Muyon sa kanyang mga mata. Pinanood niya si CLA na inuugoy ang kanyang espada tulad ng isang tunay na swordsman. Hiniling ng kanyang mas matandang sarili na gamitin niya ang fifth and final step. Naglabas ng buntong hininga si CLA at sinabi na susubukan niya ito. Itinaas niya ang kanyang espada at mahinang ginamit ang kanyang paa para hawakan ang tubig. Tinulak niya ang kanyang sarili sa isang light touch. Nang lumapag siya sa lupa, pinuri siya ng kanyang mas matandang sarili sa paggawa ng isang mahusay na trabaho. Masaya si CLA na nakakuha siya ng compliment. Hindi makapaniwala si Muyon sa kanyang nasaksihan. Naisip niya kung nag-e-ensayo ba ang ating dalaga ng palihim. Palagi siyang naniniwala na si CLA ay isang dalaga lang na mahilig sa mga snacks. Agad pagkaisip nito, kinurot ni Muyon ang kanyang sword hilt sa galit. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon siyang mga iniisip na ganyan. Alam niya na ang pag-underestimate sa iba ay hindi magpapabuti sa kanyang sariling kakayahan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang mag-focus sa pag-abante sa kanyang sariling landas. Naniwala siya na ito ang responsibility na hawak niya bilang guard ng Angkanggu. Agad pagkaisip nito, nakita natin si CLA na lumitaw sa likod niya. Sinabi niya na sapat na ito. Mabilis na lumingon si Muyon nang marinig niya ang kanyang boses. Hindi niya alam kung kailan siya napunta sa likod niya. Inilagay ni CLA ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabi na nagawa na niya ang sapat sa pag-alam kung anong kailangan niyang gawin. Hindi naintindihan ni Muyon kung anong sinasabi niya. Bago pa siya makapagtanong, naglabas ang ating dalaga ng isang maliwanag na golden energy mula sa kanyang daliri. Ito ay parang sinusubukan niyang gisingin ang isang bagay sa lalaki. Hindi maunawaan ni Muyon kung anong nangyayari. Nakangiti, pinayuhan ang ating dalaga na huwag siyang maging nakatali sa mga norms. Sinabi niya na kailangan niyang makawala mula sa kanila minsan. Ang golden energy ay naging mas malaki at tinakpan sila. Agad pagkaalis ng enerhiya, nahirapan si Muyon na huminga ng malalim. Hindi niya maintindihan kung anong nangyari. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya na wala na si CLA. Umiikot ang eksena at nakita natin ang mga tao na nakangiti habang naglalakad sa paligid ng bayan. Ang bayan ay mahusay na naiilawan na may maraming mga lanterns at ang market ay medyo abala. Pinagningning ng mga furry works ang kalangitan. Ang mga furry works ay kumuha ng hugis ng Mount Wasek logo. Umupo si Yang Chun sa labas kasama si Bia at pinanood ang mga furry works kasama siya. Mayroon siyang ilang mga dumplings kasama niya. Sinabi niya kay Bia na hindi niya plinano na manatili doon para sa festival. Nagpasya siyang magpahinga lang at magsaya dahil nandyan na siya. Mahinang ngumiti si Bia sa kanya. Sinabi ni Yang Chun na kailangan niyang umuwi matapos sila sa festival. Sinabi niya na magagalit ang kanyang angkan kung hindi siya umuwi sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita siya, inilagay ni Bia ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Nagulat si Yang Chun na makita ito. Nagpasya siyang hayaan na lang siya. Hiniling niya na gawin niya ang anuman na gusto niya. Nagpatuloy siya sa panunood ng mga furry works. Lumabas na ang mga furry works ay hindi totoong furry works. Sila ay ginawa gamit ang enerhiya ng mga Mount Hua disciples. Ginamit ng mga disipulo ang kanilang mga espada para mag-fire ng kanilang mga enerhiya sa kalangitan at ginawa itong kumuha ng hugis ng kanilang logo. Ang ilan sa mga disipulo ay nagreklamo kung gaano kasakit para sa kanila na gamitin ang kanilang enerhiya para gawin ang mga furry works. Hiniling ni Fang Sa, kanila na tamasahin ang sakit. Naiinis ang mga disipulo na marinig ito. Habang pinapanood ng lahat sa bayan ang mga furry works, si Hyogon at ang Divine Physician ay mayroong isang meeting. Sinabi ng Divine Physician sa Sword Supreme na naiintindihan niya ang gusto niya. Tinanong niya kung naniniwala ba talaga siya na kaya niyang gawin ito. Tinanong ng Sword Supreme kung alam ba niya ang ibang tao na makakagawa nito. Sinabi ng Divine Physician na hindi siya Diyos. Tinanong ni Hyogon kung imposible ba talaga. Hindi tumugon ang Divine Physician sa kanya. Tinitigan siya ni Hyogon.
Naniwala siya na posible ito dahil hindi siya inalis ng Elder. Sinabi ni Elder Te na hindi ito ganoon ka-simple. Ipinaliwanag niya na maaaring maging tricky ang makialam sa mga enerhiya ng isang tao, lalo na kung ito ay isang bata tulad ni CLA. Sinabi niya sa Sword Supreme na ang ating dalaga ay hindi tao. Sinabi niya na kulang siya sa container na mayroon ng bawat tao. Sinabi niya kay Hyogon na kakaiba ang kanyang inner bowl. Ang kanyang bowl ay napakalawak at napakataas na halos parang walang laman doon. Sinabi ng Divine Physician na naiintindihan niya kung bakit ang kanyang presence ay napakakaunti hanggang ngayon. Sinabi niya na walang bowl si CLA. Sinabi niya kay Hyogon na dapat itong tawagin na iba. Mukhang lubos na naintindihan ng Sword Supreme ang mga salita ng lalaki. Naalala niya kung paano niya hiniling sa ating dalaga na huwag matuto ng sword arts. Binasag niya ang kanyang kahoy na espada at sinabi sa kanya na ang mundo ay hindi masyadong mapanganib na isang servant girl na tulad niya ay kailangang maglabas ng espada. Sa isang seryosong mukha, hiniling ni Hyogon sa ating dalaga na manatili sa kanyang mga tungkulin. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at nagmakaawa sa Divine Doctor na tulungan siya. Nagmakaawa siya na gawing isang normal na bata si CLA. Sinabi ng Divine Physician na hindi ito isang simpleng bagay. Ipinaliwanag niya na hindi na ito issue sa medisina. Sinabi ni Hyogon na pumunta siya sa kanya dahil hindi ito isang simpleng issue. Ipinaliwanag ng Divine Physician na kailangan niya ng mga resources at sapat na oras para buwagin ang isang buong angkan. Tiniyak ng Sword Supreme na handa siyang gawin ang anuman na kailangan. Sinabi niya na maaari siyang makakuha ng mga bagay na kailangan niya para sa kanyang mga personal na problema. Tinanong ng Elder kung anong ibig niyang sabihin. Tinanong ng Sword Supreme kung hindi ba niya kailangan ng ilang mga bagay para sa kanyang apo rin. Nagulat ang Divine Physician na marinig ito. Tinanong niya kung kaya ba niyang magbigay ng isang white rank demonic stone. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa at tinanong si Hyogon kung narinig ba niya ito mula sa Mount Hua sect leader. Sinabi ni Hyogon sa lalaki na pareho sila ng nararamdaman pagdating sa kanilang mga apo. Nagmakaawa siya na tulungan siya para sa kapakanan ng mga bata. Naglabas ng buntong hininga ang Divine Physician. Sinabi niya sa Sword Supreme na mayroon siyang tanong para sa kanya. Tinanong niya si Hyogon na sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit hindi niya pinapayagan ang kanyang apo na gumamit ng isang espada. Hindi niya naintindihan ang pagdadahilan at mga aksyon ni Hyogon. Naniwala siya na magiging mabuti na malaman kung paano protektahan ang sarili sa mga mapanganib na panahon na tulad nito. Tinanong ni Hyogon kung tatanggapin ba niya ang kanyang hiling matapos siyang magbigay ng sagot. Sinabi ng Divine Physician na hahanapin niya ang isang paraan kung masasabi niya sa kanya kung bakit gusto niyang isara ang talento ni CLA. Sinabi niya na kailangan din niyang kumuha ng isang white rank demonic stone. Sinabi ng Sword Supreme na ang container ni CLA ay hindi isang talento. Ito ay talagang isang sumpa. Nagulat ang Divine Physician na marinig ito. Ipinaliwanag ni Hyogon na maaaring mabilis na maging master si CLA sa espada ngunit ito ay may kapalit na kanyang buhay. Hindi makapaniwala ang Divine Physician sa kanyang naririnig. Walang anumang isyu si CLA sa pagsasagawa ng mga ordinaryong gawain tulad ng mga regular na tao. Gayunpaman, kapag nagsagawa siya ng martial arts, isang bagay na nangangailangan sa kanya na pagsamahin ang kanyang instinct at logic, ang kanyang life force ay nasusunog. Bawat oras na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, kinakain ito ang kanyang sariling buhay. Sinabi ng Divine Physician kay Hyogon na ang trait na ito ay katulad ng sa mga demonic cult. Walang masabi ang Sword Supreme. Ngayon ay naintindihan na ng Divine Physician kung bakit niya pinigilan si CLA na matuto ng martial arts. Tinanong niya si Hyogon kung nakapunta na ba siya sa angkang Tyrium kung saan nakatira ang kasalukuyang Alliance leader. Sinabi ng Sword Supreme na hindi pa siya nakakapunta doon. Hiniling ng Divine Physician na pumunta siya doon. Ibinunyag niya na ang silang demonic stone ay nandyan. Sinabi niya na ang tanging magagawa nila ay i-seal ang energy core ni CLA gamit ang kapangyarihan nito. Ipinagbigay alam niya kay Hyogon na hindi na kailanman magagamit ni CLA ang martial arts kung magtatagumpay ito. Tinanong niya kung sigurado ba siya tungkol dito. Ipinaliwanag niya kay Hyogon na ang sinusubukan niyang gawin ay punitin ang mga pakpak ng ibon para hindi na ito kailanman mahulog mula sa kalangitan. Gayunpaman, ang bawat bata ay nagiging matanda sa isang punto.
Ipinaliwanag ng Divine Physician sa Sword Supreme na maaaring sa isang araw, si CLA ay lumingon sa kanyang sirang mga pakpak at sampain siya hanggang sa araw na ilabas niya ang kanyang huling hininga. Sinabi ni Hyogon na ito ay isang murang presyo para bayaran kung mailigtas niya ang kanyang buhay. Umiikot ang eksena at nakita natin si Yang Chun at Bia na naglalakad sa bayan. Ang ating binata ay kumakain ng ilang candy mula sa isang patpat. Tinuro ni Bia ang isang bagay at tumakbo sa market para kunin ito. Sinubukan ni Yang Chun na pigilan siya ngunit tumakbo siya ng masyadong mabilis. Bago pa siya makatakbo pagkatapos niya, isang lalaki ang humiling sa kanya na tingnan ang kanyang mga paninda. Ipinakita niya sa ating binata ang ilang magagandang butterfly ornaments. Sa susunod na eksena, nakita natin si CLA na pumasok sa kanilang lodge. Kumakain siya ng isang cookie. Bago pa siya makalayo, tinawag siya ni Yang Chun mula sa likod. Nabigla si CLA nang marinig ang kanyang boses. Mabilis siyang lumingon para makita ang ating binata. Tinanong ni Yang Chun kung nasaan siya buong araw. Sinabi niya na gusto niyang mag-sightseeing kasama ang lahat. Sa isang kinakabahan na mukha, humingi ng paumanhin si CLA sa kanya. Agad pagkahingi niya ng paumanhin, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay. Inaalok ng ating binata sa kanya ang golden butterfly ornament. Tinanong ni CLA kung anong ito. Sinabi ni Yang Chun na hindi ito mahal. Ipinaliwanag niya sa kanya na nakuha niya ito para sa kanya dahil naging mahusay siya kamakailan. Sinabi niya na masakit ang kanyang braso. Hiniling niya na kunin niya ito mula sa kanya. Nagulat si CLA na marinig ito. Tinanong niya ang kanyang master kung ibinibigay ba niya talaga ito sa kanya. Inilapit ni Yang Chun ang kanyang kamay sa kanyang mga damit. Tinanong niya kung ayaw ba niya nito. Mabilis na sinabi ni CLA na gusto niya. Ngumiti ang ating binata nang marinig ito. Tinulungan niya siyang ilagay ang paro-paro sa kanyang ulo. Tinanong niya kung bagay ba sa kanya. Sinabi ni Yang Chun na maaari niya itong tanggalin kung ayaw niya. Pinaalalahanan niya na hindi ito mahal. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, lumapit si CLA sa kanya at binigyan siya ng isang kiss sa pisngi. Nagulat ang ating binata na maramdaman ang kanyang mga labi sa kanyang mukha. Umatras si CLA matapos siyang bigyan ng isang kiss. Sa isang maliwanag na ngiti, nagpasalamat siya kay Yang Chun para sa paro-paro. Sa susunod na eksena, nakita natin ang grupo na lumabas ng bahay. Humikab si Bia at sinabi na sobrang pagod niya. Mukhang masigla si CLA. Sinabi niya na kailangan nilang makita ang laban. Lumingon siya at hiniling kay Yang Chun na magmadali. Naintindihan ng ating binata na ang ating dalaga ay ganap na nakapagpahinga. Napansin ni CLA ang isang kakaibang bagay tungkol sa ating binata. Tinanong niya kung bakit masyadong pula ang kanyang mukha. Tinanong niya kung may sakit ba siya. Hindi alam ni Yang Chun kung anong sasabihin. Patuloy niyang iniisip ang kiss. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nagpaparamdam sa kanya ng pagiging flustered. Hiniling niya kay CLA na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi naintindihan ng ating dalaga kung anong nangyayari. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa ibang bahagi ng sekta. Nakita natin ang ilang mga lalaki na nag-uusap tungkol sa katotohanan na si Fang ay makikilahok. Ang lalaki sa berdeng damit ay nagulat na marinig ito. Sinabi ng lalaki sa tabi niya na hindi sumali si Fang noong nakaraang taon. Naalala ng lalaki na wala si Fang ng titulong Sword Dragon noong nakaraang taon. Naisip niya kung sasali ba talaga siya sa tournament. Tinanong niya ang kanyang kaibigan kung kilala niya ba ang taong nanalo sa tournament noong nakaraang taon. May lumapit sa kanila at sinabi na si Yong Sang ito. Naintindihan ng lalaki na tama ang taong iyon. Tinanong niya ang taong iyon kung sino siya. Ipinakilala ni Fang ang kanyang sarili bilang isang third-generation disciple of Mount Hua. Nagulat ang mga lalaki na makita ang Genius Sword Dragon. Napansin ni Yang Chun si Fang nang nakikipag-usap siya sa mga lalaki. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng bata doon. Naniwala siya na dapat ay abala siya sa mga paghahanda. Habang nakikipag-usap siya sa mga lalaki, napansin ni Fang si Yang Chun. Tinukoy niya siya bilang ang Gu Clan's heir. Lumapit siya sa kanya at sa kanyang grupo. Tinanong niya kung manunood din ba siya ng festival. Sinabi ni Yang Chun na oo. Tinanong niya ang Sword Dragon kung hindi ba siya dapat nasa ibang lugar ngayon. Sinabi niya na dapat ay abala ang lahat sa paghahanda. Nakangiti, sinabi ni Fang kay Yang Chun na malapit na silang matapos sa lahat ng bagay.
Sinabi niya na magiging ayos ang lahat. Habang nagsasalita siya, dalawang disipulo na may dalang silya ang lumabas ng isang gate. Sa galit, isa sa kanila ang nagtanong kung saan tumakbo ang lahat bago ang festival. Ipinagbigay alam ng kaibigan ng bata na sinabi ng lahat na magsasagawa sila ng ilang last minutes training para sa mga duels. Sinabi ng bata na imposible ang mag-cram sa martial arts. Medyo nahiya si Fang. Sa isang kinakabahan na mukha, sinabi niya kay Yang Chun na mayroon pa ring oras bago magsimula ang mga duels. Tinanong niya kung gusto niya ng isang tour sa dulang arena. Naintindihan ni Yang Chun na natapos lang ni Fang ang mga paghahanda para sa mga bagay na may kinalaman sa combat. Nagpa siya ang ating binata na sundan siya sa arena. Ang lugar ay medyo malaki at mahusay na pinananatili. Nagulat si CLA na makita kung gaano ito kalaki. Hindi alam ni Yang Chun kung bakit siya nagulat nang nakita niya ang isang bagay na may parehong laki sa Unified Dragon Assembly. Tinanong ni Fang ang ating binata kung hindi ba siya sasali. Tinanong ni Yang Chun kung nababaliw ba siya. Tumawa si Fang at sinabi na nagbibiro lang siya. Ibinunyag niya na tanging mga Mount Hua disciples lang ang maaaring makilahok sa mga duels. Nang marinig ito, naisip ni Yang Chun kung sasali din ba ang kanyang kapatid. Inaasahan niya na hindi siya masisira. Agad pagkaisip nito, ibinunyag ni Fang na lalabanan niya ang kanyang kapatid. Nagulat ang ating binata na marinig ito. Sinabi ni Bia na masaya ang mga duels. Hindi pareho ang iniisip ni Yang Chun sa kanya. Naniwala siya na ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon. Alam niya na walang laban ang kanyang kapatid laban kay Fang. Hiniling ng Sword Dragon sa ating binata na bigyan siya ng ilang honest feedback matapos mapanood ang kanilang duels. Walang pakialam si Yang Chun sa pagbibigay sa kanya ng mga feedbacks. Habang nag-iisip siya, may humiling sa lahat na lumipat sa mga outskirts ng dulang area. Sinabi niya na magsisimula na sa lalong madaling panahon ang festival. Ipinagbigay alam ni Bia sa ating binata na kailangan nilang lumipat. Lumipat si Yang Chun nang naintindihan niya na kinakausap siya. Medyo nag-alala siya tungkol sa kanyang kapatid. Naisip niya kung bakit ilalagay ng isang tao siya laban kay Fang. Naniwala siya na sinasadya ng taong iyon na i-screw over ang kanyang kapatid. Nakita ng ating binata na kakaiba ang sitwasyon. Hindi siya makapaniwala na nag-alala siya tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi lang niya gustong panoorin siyang masira. Habang nag-iisip siya, may nag-anunsyo na ang sect leader ay paparating. Lumingon ang lahat sa walang laman na entablado. Sinabi ng sect leader na honored siyang makita ang lahat na sumali sa kanilang maliit na festival bawat taon. Agad pagkasabi nito, lumitaw ang mga plum blossoms sa hangin. Isa sa mga plum blossoms ay lumapag kay CLA. Isang malaking bilang ng mga plum blossom ang nagtipon sa entablado. Ang sect leader at ilang mga disipulo ay lumabas mula sa mga plum blossoms na ito. Sinabi ng sect leader sa lahat na nagpapasalamat siya sa kanila. Agad pagkasabi nito, ang mga plum blossoms ay kumalat sa paligid nila. Sinabi ng sect leader na gusto niyang ipakita sa kanila kung gaano kahirap nag-ensayo ang mga anak ng Mount Hua. Habang nagsasalita siya, isinubo ni CLA ang plum blossom. Nagsimula siyang maglaro dito. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang mga mata. Nagpasalamat ang mga tao sa sect leader sa pagprotekta sa Mount Hua at nagpasalamat sila sa mga disipulo sa pagprotekta sa kanila. Agad pagkatapos nito, nagsimulang sumabog ang mga plum blossoms. Ang isa sa bibig ni CLA ay sumabog din. Nagulat si Yang Chun na makita ito. Ginamit ng mga Mount Hua disciples ang kanilang enerhiya para gumawa ng mga ibon na lumipad sa paligid ng mga manunood. Inanunsyo ng sect leader na magsisimula na ang tournament ngayon. Nagsimulang mag-cheer ang mga tao nang marinig ito. Sa susunod na eksena, nakita natin ang dalawang disipulo na nagduelo gamit ang mga espada. Isa sa mga lalaki sa gitna ng mga manunood ang nagsabi na ang lahat ay sobrang fired up sa taong ito. Habang nagaganap ang duelo, nakita natin ang dalawang disipulo na nakatayo sa harap ni Ryonghua. Ito ang unang beses na nakita nila si Ryonghua na may hawak na totoong espada. Isa sa kanila ang nagbigay alam sa kanya na ang espadang ginagamit sa mga duels ay mas magaan. Tinanong niya kung handa na ba siya. Mukhang nagulat si Ryonghua. Sinabi niya sa mga lalaki na handa na siya. Nagpasalamat siya sa kanila sa kanilang tulong. Masaya ang mga lalaki na makita na nagpasalamat si Ryonghua sa kanila mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Isa sa kanila ang nagtanong kung interesado ba siya sa pag-aaral ng kanyang ultimate secret technique. Habang nag-uusap sila, may tumawag kay Ryongwa. Sa isang nakakatakot na mukha, lumingon ang mga lalaki at sinabi na gusto nilang malaman kung sinong damned brat ang tumawag sa kanilang kapwa-disipulo sa kanyang pangalan. Tinanong nila, ang taong iyon kung gusto ba niyang mamatay. Ang taong iyon ay lumalabas na si Yang Chun. Naiinis ang ating binata na makita na tinatakot nila siya. Sinabi niya na kapatid niya siya. Matapos silang patumbahin, lumapit si Yang Chun sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na narinig niya ang tungkol sa kanyang duelo. Hiniling niya na kanselahin niya ito kung ang Sword Queen ang humiling sa kanya na gawin ito. Tiniyak niya na hindi niya sinusubukang i-dismiss ang kanyang mga kakayahan. Ang mga lalaki na pinatumba niya ay tumayo at hiniling na huwag siyang magdesisyon para sa kanya. Pinaalalahanan ni Yang Chun na lalabanan niya ang Sword Dragon. Sinabi niya na halata ang resulta. Ibinunyag ni Ryongwon na siya ang humiling para sa duelo. Nagpasalamat siya sa kanyang kapatid sa pag-aalaga sa kanya. Sinabi niya na hindi siya maaaring tumakas lang kung may utang na loob siya sa kanyang master, sa kanyang mga kapwa-disipulo, kay Bia at sa kanya. Sinabi niya sa kanyang kapatid na tumatanggap siya ng maraming tulong kahit na hindi siya karapat-dapat. Sinabi niya na susubukan niyang bayaran ang lahat gamit ang kanyang mga pagsisikap. Nagulat si Yang Chun na marinig ito. Naantig ang mga lalaki sa kanyang mga salita. Nakangiti, sinabi ni Ryongwon na wala siyang pakialam kung manalo siya o matalo. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ito ang magiging unang laban na hindi niya tatakbuhan. Mamaya sa gabi, nakita natin ang isang lalaki na umakyat sa entablado para ay anunsyo ang susunod na duelo. Sinabi ng lalaki na ang duelo ay medyo espesyal. Sinabi niya na mayroon sila ng pinakadakilang batang martial artists at ang kinabukasan ng Mount Hua sa Gold Team. Ang martial artist na ito ay kilala bilang ang Sword Dragon. Nang marinig ni Fang ang kanyang pangalan, lumabas siya. Nagsimulang mag-cheer ang lahat nang makita siya. Ang kalaban ni Fang ay isang tao mula sa Silver Team, isang direktang disipulo ng Sword Queen at ang second generation disciple ng Mount Hua. Siya si Gu Ryongwa. Umakyat sa entablado ang dalaga at nag-stance. Habang nakatayo sa entablado, naisip ni Ryongwo kung kailan unang nagalit ng gusto sa kanya ang kanyang kapatid. Sa una, naramdaman niya ang galit sa kanyang kapatid. Kalaunan, nagsimula siyang matakot sa kanyang patuloy na galit at hindi niya mapigilan ang pagkamuhi sa kanya. Ang takot na nagsimula sa kanyang kapatid ay patuloy na lumaki hanggang nagsimula siyang kamuhian ang buong mundo. Tumakas siya mula sa lahat. Sa huli, nakilala niya ang kanyang master, ang tanging taong nagparamdam sa kanya ng kaligtasan sa mundo. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang kanyang sarili na mayroon pa ring problema, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Naisip niya kung ito ba talaga ay isang scar na iniwan ng kanyang kapatid sa kanya. Naintindihan niya na baka mas mabilis lang talaga siyang nalaman ang kanyang kahinaan kaysa sa ibang mga bata. Matapos maintindihan ang kanyang problema, nagpa siya si Ryongwa. Kahit na hindi niya gusto ang kanyang kapatid at ang kanyang pamilya, hindi na siya tatakas mula sa kanila. Nag-charge siya kay Fang. Madaling na-block ng Sword Dragon ang kanyang mga atake. Habang nagbanggaan sila ng mga espada, naintindihan ni Ryongwa na malakas siya. Naintindihan na niya ngayon kung bakit siya ang Sword Dragon. Tinakpan niya ang kanyang espada ng kanyang enerhiya at inugoy ito kay Fang. Ang kanyang atake ay nagdulot ng isang maliit na pagsabog. Nagawa ni Fang na i-block ang atake ngunit naitulak siya pabalik. Mabilis na sinara ni Ryongwa ang pagitan sa pagitan nila. Ginawa niyang mas mabilis ang kanyang mga atake. Bawat oras na inuugoy niya ang kanyang espada, ang mga plum blossoms ay kumakalat sa paligid nila. Na-block ni Fang ang bawat isa sa kanyang mga atake. Ngumiti siya at sinabi sa kanya na hindi siya masama. Nag-stance ang dalaga at ginawa niyang mas mabilis pa ang kanyang mga atake. Nakangiti, sinabi ni Fang na ang bulaklak na itinanim ng Sword Queen ay nagniningas ng marahas. Nag-charge siya sa kanya at sinabi na ang kanyang espada ay predictable kahit na ito ay flashy. Iniwasan niya ang kanyang atake at ipinagbigay alam sa kanya na ang kanyang mga galaw ay choreographed. Agad pagkasabi niya nito, lumapit siya sa kanyang baywang. Nagulat si Ryongwon na makita siyang malapit sa kanya. Sinabi ni Fang sa kanya na namatay na siya sa puntong ito.
Sa halip na tapusin ang laban, tinulak niya siya gamit ang kanyang balikat at hiniling na huwag siyang mag-alinlangan. Tinakpan niya ang kanyang espada ng kanyang enerhiya at sinabi kay Ryongwol na alam niya na mayroon pa siyang mga bagay na ipapakita sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang masaksihan kung anong nasa likod ng kanyang buong potensyal. Hiniling niya kay Ryongwol na hayaan ang lahat na mamukadkad sa festival na ito. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang nakakasilaw na espada sa kanya. Namangha ang mga tao sa mga kakayahan na nakita nila. Hindi nila inisip na si Ryongwa ay magiging kasanayan ng ganito. Habang pinapanood ni Yang Chun ang kanyang kapatid, naintindihan niya na lumaki siya. Naintindihan niya na pinalaya na siya mula sa kanyang mga kadena. Masaya siyang makita ito. Masaya siyang makita na nakita niya ang isang makabuluhang bagay ngayon. Naintindihan niya na tama ang kanyang kapatid na huwag isipin ang panalo. Lumingon siya matapos makita ang gusto niyang makita. Tinanong ni Bia kung saan siya pupunta. Sinabi ni Yang Chun na ngayon lang niya na-realize na mayroon siyang kailangang gawin. Hiniling niya na sabihin niya sa kanyang kapatid na nagawa niya ng mahusay. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yang Chun na tumatakbo sa isang lugar. Ngayon na ang atensyon ng lahat ay nasa festival, nagpa siya ang ating binata na tingnan ang isang bagay. Pumunta siya sa Hyoljok's hideout. Nakita ng Mount Hua ang lugar. Gusto ng ating binata na makita ang isang bagay sa kanyang sarili bago dumating ang Merm Alliance doon. Lumingon siya sa paligid para siguruhin na wala pa sila doon. Gumaan ang pakiramdam niya nang makita na wala pa sila doon. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na makakabalik siya bago ang finals. Nagpa siya siyang tingnan ng mabilis ang kuweba. Gumawa siya ng apoy gamit ang kanyang enerhiya at pumasok sa loob. Nagulat siya na makita ang mga marka ng espada sa lahat ng dako. Naisip niya kung nakipaglaban ba ang Mount Hua sa mga natitirang stragglers. Narinig niya na nilinis lang ng sekta ang mga katawan sa loob ng kuweba. Naisip ni Yang Chun kung anong sinusubukang gawin ng Dark Knight pala sa isang lugar na tulad nito. Habang naglilibot, naramdaman niya ang isang bagay. Nakita niya ang isang jar kung saan ang demonic energy ay tumutulo mula doon. Naintindihan niya na nasa tamang lugar siya. Binuksan niya ang isang kurtina at dumating sa huling silid. Naramdaman niya ang pinakamatinding demonic energy sa lugar na ito. Dahil sa alam niya tungkol sa Dark Knight Palace, alam ng ating binata na palagi silang nagtatayo ng isang secret room sa isang lugar na tulad nito. Lumapit siya sa trono ni Hyoljok at tumingin sa paligid. Alam niya na magkakaroon ng isang lugar kung saan malinaw niyang mararamdaman ang demonic energy. Ang contraption na nagtatago sa silid ay karaniwang nakatago sa isang tricky na lugar. Habang naglilibot, napansin ni Yang Chun ang isang kakaibang bagay tungkol sa armrest. Nang pindutin niya ito, gumalaw pabalik ang trono at ibinunyag ang isang hagdanan na patungo sa ibang lugar. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang mga mata. Naisip niya kung ang mga taong ito ay bobo. Wala siyang pakialam dahil ito ay mabuti para sa kanya. Bumaba siya sa hagdanan. Nang dumating siya sa ilalim ng hagdanan, nakita niya ang isang pool na puno ng dugo. Nagalit ang ating binata. Nakita niya ang mga katawan ng mga nawawalang Mount Hua disciples. Hindi siya makapaniwala na ang mga bastards na ito ay gumawa ng isang lawa ng dugo. Naisip niya kung bakit ang Dark Knight Palace ay gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. Napansin niya ang isang bulaklak sa gitna ng blood pool na ito. Naisip niya kung ang Dark Knight Palace ay ginawa ang lahat dahil sa bulaklak na ito. Naisip ni Yang Chun kung anong ito. Habang tinitingnan niya ang bulaklak, nakita niya ang isang kakaibang bagay. Hinayla niya ang isang katawan mula sa blood pool. Naintindihan niya na ang martial artist na ito ay hindi mula sa Mount Hua. Nasabi niya na ang lalaki ay namatay kamakailan. Salamat sa logo sa kanyang mga damit, nagawa ni Yang Chun na tukuyin na ang lalaki ay mula sa Merm Alliance. Naintindihan niya ngayon na ang Merm Alliance ay narito na. Habang tinitingnan niya ang katawan, may lumipad sa kanya. Mabilis na ibinaba ni Yang Chun ang kanyang ulo para iwasan ang dagger. Tumama ang dagger sa bato sa harap niya. May pumuri kay Yang Chun sa pagkakaroon ng mahusay na reflexes. Mabilis na lumingon si Yang Chun. Nakita niya ang isang masked man na nakaupo sa hagdanan. Sinabi ng lalaki na naiintindihan na niya ngayon kung bakit natalo si Hyoljok. Tinanong ni Yang Chun ang lalaki kung siya ba ay isang Lucky ng Dark Knight Palace. Hindi inaasahan ng lalaki na tatawagan siyang Lucky.
Tinawag niya si Yang Chun na isang rude brat. Salamat sa pulang robe at maliit na tindig ng ating binata, nagawa ng lalaki na hulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi inaasahan ni Yang Chun na alam ng Dark Knight Palace ang kanyang pagkakakilanlan. Tumayo ang masked man at ibinunyag kay Yang Chun na siya ay isa sa kanyang mga target. Hindi niya inaasahan na dadalhin ng ating binata ang kanyang sarili sa kanya. Sinabi niya na ito ay convenient. Mabilis na nag-stand si Yang Chun. Sinabi ng lalaki na gusto niyang bigyan siya ng isang offer. Ibinunyag niya sa kanya na gusto ng palas na buhay siya. Hiniling niya na sumunod siya at sundin siya ng kusa. Naglabas ang ating binata ng kanyang enerhiya at hiniling sa lalaki na huwag magsalita ng walang kwenta. Pinaalalahanan niya na sinubukan lang niya siyang patayin. Sinabi ng lalaki sa kanya na hindi niya alam na siya iyon. Pinayuhan ni Yang Chun ang lalaki na maglagay ng higit na pagsisikap sa kanyang mga kasinungalingan. Hiniling niya na lumapit siya sa kanya kung lalabanan niya siya. Naiinis ang lalaki na makita na matalino si Yang Chun. Inilabas niya ang kanyang mga blades at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Warding Demon. Tinanong ni Yang Chun kung bakit niya ipinakikilala ang kanyang sarili. Nag-charge ang Warding Demon sa ating binata sa isang crazy speed. Sinabi niya na ipinakilala niya ang kanyang sarili dahil nagiging mabait siya. Sinabi niya kay Yang Chun na mas maganda para sa kanya na malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Agad pagkasabi niya nito, nakita ng ating binata ang kanyang blade sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat siya na makita kung gaano kabilas ang lalaki. Bago pa mahawakan ng blade ang kanyang mata, naglabas siya ng kanyang apoy sa Warding Demon. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagawa ng lalaki na iwasan ang kanyang atake. Lumitaw siya sa likod niya sa isang iglap. Mabilis na lumingon si Yang Chun. Naalala niya na malayo ang labasan mula sa kanya. Gusto niyang tumakas. Hindi niya inisip na matatalo niya ang lalaki na ito. Lumitaw ang Warding Demon sa itaas niya at sinara ang pagitan sa pagitan nila. Inugoy niya ang kanyang mga blades kay Yang Chun sa isang crazy speed. Ang ating binata ay kailangang mabilis na ibaba ang kanyang ulo. Para iwasan ang atake, sinabi ng Warding Demon na ang kanyang mga blades ay mas maliit kaysa kay Hyoljok. Tinanong niya ang ating binata kung bakit siya tumatakbo. Nagngit-ngit ang ngipin ni Yang Chun sa galit. Alam niya na matatalo niya ang lalaki na ito kung mayroon siyang higit na internal energy. Mabilis siyang tumalon para iwasan ang mga blades ng Warding Demon. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala na natalo si Hyoljok sa isang wus na tulad niya. Sinabi niya na nararapat mamatay si Hyoljok. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang mga blades sa ating binata. Ginamit ni Yang Chun ang kanyang mga braso para i-block ang atake ngunit na itulak siya pabalik. Nahulog siya sa pool of blood. Bago pa siya mawala ng malay, may nagsabi na nagising siya para makita na naglagay na naman siya ng sarili sa isa pang gulo. Nagulat si Yang Chun na marinig ang boses na ito. Ito ay ang boses ni Chol. Ginamit ng ating binata ang kanyang kamay para kunin ang isang espada mula sa isa sa mga bangkay ng mga Mount Hua disciples. Sinabi ni Chol na inaasahan niyang mapapansin ng kalangitan kung gaano kahirap siya nagtrabaho kahit na matapos ang kanyang kamatayan. Hiniling niya kay Yang Chun na tumayo. Sinabi niya na kailangan nilang subukan ulit. Habang nakikipag-usap si Yang Chun kay Chol, naglilibot ang Warding Demon para sa kanya. Hiniling niya sa ating binata na lumabas. Sinabi niya na kailangan niyang tapusin ito para makauwi. Sinabi niya kay Yang Chun na ang kanyang mga kakayahan ay medyo hindi kapanipaniwala. Hindi niya inaasahan na magagawa niyang i-block ang atake. Sinabi niya na hindi niya gusto na patagilan ang isang assassination ng ganito katagal. Agad pagkasabi nito, napansin ng Warding Demon ang ilang mga bubbles na nabubuo sa blood pool. Naniwala siya na si Yang Chun ay nandyan. Sinabi niya na tatapusin niya ang mga bagay sa isang strike. Bago pa niya maugoy ang kanyang espada, isang malakas na atake ang pinutok sa kanya. Nagawa ng Warding Demon na i-block ang atake gamit ang kanyang blade. Ang impact ng atake ay itinaboy ang dugo sa paligid niya. Nagulat ang Warding Demon na makita ito. Lumapag si Yang Chun sa lupa at nag-pose na may espadang nasa likod niya. Ang dugo na itinaboy ay bumalik pababa. Sa ibang tono ng boses, pinaalalahanan ng ating binata ang lalaki na sinabi niya sa kanya na kailangan niyang malaman kung sino ang pumapatay sa kanya.
Nagulat ang warding demon na makita si Yang Chun na may hawak na espada. Hindi siya makapaniwala na nagawa ng ating binata na gumamit ng isang espada. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya binigyan ng impormasyong ito. Sinabihan siya na ginagamit ni Yang Chun ang kanyang kamao. Tinanong niya ang ating binata kung paano niya nagawang gamitin ang atake na ginamit niya ngayon. Sa isang seryosong mukha, sinabi ng ating binata sa lalaki na siya si Shin Chol. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang espada sa warding demon. Pinunit ng atake ang kanyang mask at ibinunyag ang kanyang mukha. Hindi man lang nagawa ng warding demon na mag-react sa atake. Lumingon si Chol at tinawag ang lalaki na isang child. Lumalabas na kinuha ni Chol ang katawan ni Yang Chun. Nagalit ang warding demon sa atake ni Chol. Nag-charge siya sa kanya sa galit. Madaling na-block ni Chol ang kanyang mga atake. Tinawag ng warding demon na isang bastard si Chol. Sinabi niya sa kanya na pupunitin niya ang kanyang mga paa at pakakainin siya sa mga hayop. Hindi man lang gumalaw si Chol sa kanyang mga salita. Tumalon ang warding demon at tinipon ang kanyang enerhiya sa hangin. Nagsimula siyang umikot ng napakabilis. Ang kanyang katawan at ang kanyang mga blades ay gumagalaw sa isang crazy speed. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.